Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kainin mo ito. Nang ako'y tumingala, may isang kamay na nagabot sa akin ng isang kasulatan. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga palaghoy, pagdadalamhati at paghihirap. Sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Gumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Sa aking panlasa, ito'y kasintamis ng pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kesa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At that time, the disciples came to Jesus and asked, Who's the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child and had him stand among them. And he said, I tell you the truth. Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me.
See that you do not look down on one of these little ones. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. What do you think? If a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, I tell you the truth, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost.